Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon sa Resenary Church. Saan man po tayo naroroon, nasa dakong lugar, samahan po tayo ng ating Panginoon ngayong gabing ito. At bago po ang lahat, sumandali po tayong pumikit at tayo po ay mananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagtitiwala at patuloy na itinataas namin, Panginoon, ang inyong nag-iisang pangalan sa aming pong kalagitnaan. Saan man kami naroon, Panginoon, patuloy niyo pong ipadama ang inyong pag-ibig, ang inyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. At patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang inyong presensya habang kami po ay nag-aaral at patuloy na sinasaliksik, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy itong maunawaan at anuman po yung mga naisin niyo po, Panginoon, na parating sa puso at sa buhay namin, Panginoon, na matutunan namin ngayong gabing ito, Panginoon, ay patuloy po itong magbigay ng pagkakataon na patuloy na ikaw ay maparangalan sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito. Patuloy kang gumawa ng mga himala sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Sa pamagitan ng ganitong mga gawain, Panginoon, ay naniniwala kami, Panginoon, na ang inyong mga kamay ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon at kasama ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa inyo po pinagkakatiwala ang oras na ito. Sa inyo pong papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ng Diyos sa gabi pong ito. Ngayon po ay darako po tayo sa ating pong pangaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa susi sa mabisang pananalangin. Susi sa mabisang pananalangin. At ito po ay makikita po natin sa aklat ng Mateo. At may mga ilang babasahin lamang po ako na talata dito. Simulan ko po sa talatang 5. Sabi po dito, kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang inyong ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa inyo ng gantimpala ng hayagan. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga pananalangin gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag na niyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kanya. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Sabi po dito, Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, gaya rin ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip, iligtas mo kami sa masama, sapagkat ito ang paghahari, ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman. Siya nawa. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Alam niyo po, kapag ang ating Panginoong Hesus ay nananalangin, habang siya ay nananalangin, hindi po siya nakaka-receive ng no or wait. At ang lahat ng kanyang mga nagiging tugon ay kung ano yung gusto niya sa kanyang panalangin. Kaya lahat ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay mayroong sagot na yes. Naniniwala po ba tayo doon? Mula sa Diyos Ama. Kaya requested ng mga alagad, ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Biruin niyo po, dito pa lang sa talatang ito ay nagpapakita na kapag pala tinutugon ang ating mga pananalangin
even yung mga taong nakapaligid sa atin, nakatingin sa atin, nakatunghay sa atin, o nakasubaybay sa atin, ay nagbibigay ito ng malaking impact. Amen? Na kung saan ay nagkakaroon sila ng panayam na ng pagnanais o pagnanasa na lumapit din sa Diyos dahil sa buhay natin sa pamagitan ng bawat isa sa atin, na kung paano tayo dumudulog, kung paano tayo naniniwala o kung paano tayo nagtitiwala sa ating Diyos Ama. Ngayong gabing ito ay sa ating pong pag-aaral, makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus kung paano yung kanyang tamang pananalangin. Sabi niya po dito, ganito kayo manalangin, Ama namin. Amen? Ano ang mga susi sa mabisang panalangin? Una, sabi po dito, Ama namin. Nagpapakita po ito ng relasyon. Amen? Panalangin na kung saan ay dumadaloy sa tamang kaugnayan sa Diyos bilang ating Ama. Amin po ba? Alam naman po natin, diba, biruin mo, bilang isang anak, ikaw ay lalapit sa iyong ama. Ako, bilang magulang, bilang tatay, ramdam natin yon sa lahat ng mga tatay na nandirito ngayon. Nandun yung ating pong damdamin na kapag lumalapit ang ating mga anak, nandoon yung pagkaunawa na kapag sila ay lumalapit sa atin o humihingi ng mga bagay na naisin nila, tayo yung mga magulang o tayo yung mga tao na kung saan ay talagang andoon yung ating paglapit ng ating pong pakikinig sa hinaing ng ating pong mga minamahal. At ganoon din po ang ating Diyos Ama. Kapag tayo pala ay merong tunay na relasyon sa Diyos, sabi nga sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng mga tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niyang maging karapatan o magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung salitang karapatan ay nag-uugnay po ito sa atin ng relasyon sa Diyos bilang Kanyang mga anak. Amen po ba? Ibig sabihin, kung tayo po ay walang kaugnayan o tunay na kaugnayan sa Diyos, wala po tayong karapatang humingi sa Kanya. Diba? Siyempre, iba yung halimbawa ng hindi sakop doon sa pamilya o sa tahanan. Halimbawa, ang ating mga anak. Siyempre, kung ano yung mga naisin o gagawin niya sa loob ng tahanan, pwede niyang gawin. Dahil andoon yung kanyang tamang pakikitungo o yung tamang relasyon. Amen? Ayan. Kaya, ibig sabihin, tayo po bilang mga anak, andun po yung ating paniniwala na sa bawat hiling natin, hindi po tayo bibiguin. Amen? Hindi po tayo bibiguin. Wika ng ating Panginoong Hesus, ano man ang hilingin natin sa Kanya, sa pamagitan ng panalangin, sa Kanyang pangalan, ito ay Kanyang ipagkakaloob ng Ama sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Dahil lang doon yung tunay na kaugnayan natin. Amen? Nagsimula ang lahat nung ating tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Kaya tayo po, sa gabi pong ito, sa ating pong gawain ng Rest and Recharge, malaya po tayong makalapit sa Kanya. Malaya tayong makadulog. Ano man yung ating mga ipapanalangin o idudulog sa Kanya. At ano man yung mga bagay na ito, dahil meron tayong tunay na kaugnayan sa Diyos, maniwala po tayo na ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, ay nakikinig sa ating po mga hinaing at idudulog natin ngayong gabing ito. Amen po ba? Yan po ang una, yung kahalagahan ng ating pong tunay na kaugnayan
At yun ay nangyari sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Siya yung naging tagapamagitan. Kung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, nagkaroon tayo ng ng karapatan. Nagkaroon tayo ng bridge. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus sa tulong at biyaya niya. Kaya nga sabi doon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Wala makakalapit o makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ayan po. Pangalawang punto po dito na binabanggit sa talatang natin po nabasa, sabi po dito, sambahin ang ngalan mo. Amen. Sambahin ang ngalan mo. Isa sa susi sa mabisang pananalangin ay dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin yung pagsamba, yung tunay na pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Sabi nga sa John chapter 4 verse 21 to 24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya't napakahalagang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Ibig sabihin, kaya tayong mga anak ng Diyos, tayo na nandito ngayon sa Resonary Church, napakahalaga na maging lifestyle natin yung pagsamba sa Diyos. At ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa mga panahon na tayo ay nagkakatipon-tipon sa mga gawain. Although na napakahalaga po nito sa ating buhay Kristiyano. Kundi itong pagsambang ito ay sa bawat uri o gawi o pangaraw-araw na ginagawa natin. Amen? Mula nga sa pagising pa lamang natin sa umaga ay napakahalagang ating pong binibigyan ng diin sa ating pong mga buhay na napaparangalan natin ang ating Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng ating pong pagsamba sa Kanya. At sa ating pong pagsamba sa Kanya, ito po ay, o pagpaparangal sa Kanya, ay nagbibigay daan po ito na maparangalan natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay hindi mauutusan. Ang Diyos natin ay hindi inuutusan ng pananalangin. Siya ay sinusunod. Amen po ba? Tayo ay sumusunod sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nakukuha sa mga salitang magaganda o mga mabulaklak o mga mabola na mga pananambitan. Kundi, ang sino mang nananalangin dapat ay nagsusumikap na maabot ang puso ng Diyos. Amen po ba? At magagawa lamang natin ang mga bagay na ito kung mayroon po tayong puso na nagpapakumbaba at sumasamba sa banal niyang pangalan. Amen po ba? He is holy. Ang Diyos natin ay banal. Amen po ba? Kaya't sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Pangatlong punto po ay sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin ang kalooban mo. Isa sa susi sa mabisang pananalangin ay binibigkas ng isang mga nagsuko ng buhay, nagpasakop sa Kanya. Amen? Nagpasakop sa ating Diyos. Yung napakahalaga po dito yung ating pong kahandaan sa lahat ng bagay at pagkakataon ng ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kailangan po na sa bagay na ito ay nakahanda yung ating pong mga puso. Dahil dito, iginagawad ng ating Panginoon ang ating pong mga kahilingan sa Kanya. Dito, tinutugon ng Lord kung ano yung ating pong mga dinudulog sa ating Panginoon. Kung tayo po ay handa sa mga naisin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tutugon ng Diyos sa anumang kahilingan na labag sa Kanyang kalooban. Amen? Kung ano yung nais niya para sa atin. Tandaan natin, hindi nababago ang naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Amen po ba? Ayan. Pang-apat na punto po ay binibigyan po dito ng pagkakataon na talagang pinapakita po sa atin na sabi po dito sa binasa natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Alam niyo po, ang mabisang pananalangin ay bunga po pala ng ating pong ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kamusta na po ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon? Amen? Yung ating pong pagiging dependence sa provision ng Diyos sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, ito po ay meron pong kabaliktaran ng pagtitiwala sa sarili. Siyempre kapag tiwala lamang sa sarili, alam naman natin na halos lahat ginagawa natin. Pero may mga pagkakataon na kahit na ginawa na natin ang lahat, hindi pa rin makasapat o makatugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pero kahit na alam natin at kaya natin gawin ang lahat ng bagay, alam natin o kung paano tayo makatugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, pero napakahalaga na yung ating kapasidad ay meron pa rin po talaga hangganan. Amen? Nandun po yung pagkapagod, nandun po yung may mga pagkakataon na minsan ay napoprostrate tayo sa mga pangyayari na sa kabila ng lahat ng ginagawa natin ay bakit parang may kulang, parang hindi sumasapat sa gusto nating mangyari. Pero dito, sa kabila ng lahat, ipinapakita po dito na napakahalaga na hindi po lamang tayo magtiwala sa ating pong mga sarili, kundi magtiwala po tayo sa magagawa ng Diyos sa ating pong mga pangaraw-araw na mga pangangailangan sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen po ba tayo doon? Yan po yung mga ilang mga susi sa ating pong mabisang, para po maging mabisa yung ating pong pananalangin sa Diyos. Sa pananalangin po, tinuturuan tayo ng Diyos na lubusan tayong umasa sa Kanyang mga magagawa sa buhay natin, sa ating pong pangaraw-araw. Tandaan po natin sa ating pong pangaraw-araw. Kaya nga po meron pong awitin na, binabago mo ako araw-araw. Diba? Binabago mo ako araw-araw. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Ang Diyos natin ay kailanman ay hindi nagbabago. At kundi ang Diyos ang nagbabago ng ating pong mga buhay. Ang ating pong mga pagkatao, ng ating pong mga pananaw sa buhay. Amen? Kaya sa ganito pong paraan, lagi nating nakakatagpo ang Diyos upang ipagkatiwala sa Kanya ang ating pong mga pangailangan. Kaya nga meron po tayong napakahalagang rule sa ating buhay Kristiyano ay wag po nating kaligtaan yung ating pong devotion. Amen? Yung ating pong pangaraw-araw na pakikipagdiig sa harapan ng ating Panginoon mula pagkagising sa umaga at kahit po sa bago po tayo matulog sa ating gabi. Amen? Na nandun po yung ating pong pananaliksik ng Kanyang mga salita at nandun po yung ating pong pagsambit kung ano po yung mga nilalaman ng ating pong mga puso at damdamin. Idinudulog natin ang lahat ng mga bagay sa Kanya. At yun ay nagbibigay daan at ipapakita ng meron po tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Nakadepende yung ating pong paniniwala sa Kanya na ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating pong mga pangailangan sa ating pong pangaraw-araw. Amen po ba? Ayan po. At sumunod na punto po, panglima, sabi po dito, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Amen. Kumusta na po? Meron pa po bang mga naitatago po tayong mga hinanakit o mga bagay na pumipigil para o yung mga bagay na talaga ang hirap pakawalan dahil sa mga talaga nga namang mga matitindi yung mga ginawa sa atin na minsan ay talagang ang hirap pakaisipin kung paano natin may i-release yung salitang pagpapatawad. Pero alam niyo po, sabi nga sa ating pong pag-aaral sa gabi pong ito,
napakahalaga po nito na sa pagiging o pagkakaroon ng mabisang pananalangin ay nanggagaling po sa kalinisan ng ating po mga puso. Kaya kung nais po nating magbukas ng puso ang Diyos para sa atin, buksan din po natin ang ating po mga puso sa mga taong pinilit talagang dumating yung punto na durog ang puso natin, yung ating mga damdamin na kung saan ay talagang nasaktan dahil sa mga ginawa nila o ginawa ng mga taong hindi natin lubos maisip na magagawa nila ito sa atin. Pero sa gabi pong ito ay ipinapaalala po ng Diyos na sa kabila ng hinanakit, sa kabila ng mga bagay, ng mga pagkakamali ng mga tao nakapaligid sa atin, kung paano tayong pinatawad ng ating Panginoon, ay malaya rin po tayong pagpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Sabi nga, kahit nga nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, may mga pananambitan nga na narinig tayo, bago pa man mangyari yung mga sitwasyon na pwedeng magdulot ng mga masakit na tagpo ng ating po mga buhay, ay ngayon pa lamang ay patawarin na natin kung ano man o sino man yung mga taong ito. Amen? Ngayon pa lamang. At naniniwala ako sa ganitong mga bagay, hindi natin malilirip yung biyaya ng Diyos. Na kung saan ay talagang kung gaano kalaki, kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Kapag ito ay natutunan natin, ang ganitong isang bahagi ng ating pong pamumuhay bilang anak ng Diyos o bilang mga tunay na Kristiyano. Dito matutunghayan natin ang pagiging isang tunay na tagasunod ng Diyos. Amen? Na bilang mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Magugulat na lamang tayo sa mga bagay na kamanghamanghang gagawin ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Habang tayo ay nagre-release, habang tayo ay nagbibigay ng pangunawa o pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin o kahit sa mga taong pwede pang makasakit ng ating po mga damdamin. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sabi nga, sinasaliksik ng Diyos ang ating po mga puso kapag tayo ay nananalangin. At nais niya na magkaroon tayo ng isang pusong malinis. Amen? At mayroong kapayapaan. Di ba kapag tayo nakapag-release ng ating pong pagpapatawad, talagang nandoon yung parabagang nabuhusan ka ng napakalamig na tubig. Na talagang andoon yung hindi maipaliwanag na talagang andoon yung kapayapaan na mararamdaman at mararanasan mo. Amen? Pero kapag ikaw ay nandoon pa rin, nakatali, at nahihirapan kang ibigay yung pagpapatawad, may mga pagkakataon pa na talagang sisingilin tayo nito kahit yung ating pong physical na pangatawan ay magkakaroon ng mga iba't ibang mga sanhi na hindi natin maipaliwanag na kung saan ay naapektuhan yung ating pong pangkalusugan. Amen po. Kaya napakahalaga po ng ating pong kalinisan sa harapan ng ating Panginoon, yung puso natin sa harapan ng Diyos. Na kapag tayo ay dumulog sa Kanya, ang Diyos ay nakatingin sa nilalaman ng puso natin. At naniniwala ako kapag nakita ng Lord ang puso natin na isang pusong dalisay, ang Diyos ay tutugon sa lahat ng ating pong mga panalangin. At actually, kahit pa hindi pa tayo lumapit sa Kanya, hindi pa tayo dumulog sa Kanya, kung ano man po yung mga ilalapit at ipapanalangin natin sa Kanya, doon pa lamang sa pag-release natin, matutunghayan na natin na yung benepisyo nito
sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos na napakalaki ng epekto sa ating pong pananampalataya bilang mga lumalakad sa ating pong ah, Panginoon. Kaya sabi po dito, magpatawad at magsisi. Kung meron man po tayong diritong mga pangyayari sa ating pong mga buhay para makamit po natin ang katugunan sa ating pong mga pananalangin. Sumunod po na punto sa pang-anim, ilayo mo kami sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Amen. Kung nais po natin ang katugunan ng panalangin, kailangan po natin ang matatag na desisyon upang piliin natin ang Diyos at itakwil ang dyablo. Amen. Lagi ko nababanggit at nababanggit din ni Pastor yung patungkol kay Conrad Tolosa. Napakahalaga yung pananaw. Amen. Kung anong nilalagay natin sa isipan, kung anong nilalagay natin sa dito na natututunan natin, yun ang ating pwedeng o posibilidad na panindigan at tayuan sa ating pong sa ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos ay patuloy nating inaaral, tinutukoy upang sa ating pong pagdedesisyon sa mga bagay na kahit sa mahirap ay malalaman natin kung ano yung ating pong tatayuan sa ating pong pananampalataya, na hindi tayo maliligaw dahil nakatuon yung ating pong panindigan sa harapan ng ating Panginoon. Nakatuon yung ating pong pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang mga pangako. Amen po ba? Ayan. Kaya kung nais po nating tugunin ng Diyos ang ating pong panalangin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kamuhian natin ang masama. Amen. Sabi nga, ang tukso ay hindi lumalayo. Ito'y kusa at nagpupumilit na lumalapit sa atin. Kaya't napakahalaga na matutunan natin kung paano tayo pipigilan o lalayuan ang mga bagay na ito na magiging sanhi na makasisira ng ating pong pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga wika ng ating Panginoon, tandaan natin, ganito tayo manalangin. Tinuturuan tayo ng dakilang guro kung paano tayo manalangin. Amen. Sa harapan niya, sa ating Diyos Ama. Amen. Amen po ba? Una, Ama namin. Amen. Ama namin. Pangalawa, sambahin ang ngalan niya. Pangatlo, sundin ang kalooban mo. Pangapat, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Panglima, patawarin mo kami gaya ng pagpatawad namin. Pang-anim, ilayo mo kami sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Purihin ang Diyos sa gabi pong ito. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pong pakikinig. At salamat din po sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At sa mga ganito mga simpleng pamaraan, nawa ay makaabot at makatugon sa ating pong mga pangailangan ngayong gabing ito, ang ganitong mga pangaral. Maraming po salamat sa bawat isa. Sige po, tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Maraming po salamat sa mga ganitong mga pamamaraan na kung paano magiging mabisa yung aming pong paglapit at pagdulog namin sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga ganitong mga bagay, Panginoon, na binibigyan nyo kami ng mga ilang halimbawa, Panginoon, para kami po ay patuloy na maranasan namin ang inyong mga pagtugon sa lahat ng aming pong mga ninanais sa aming pong mga buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang mga salitang ito, ang mga pangangaral na ito, Panginoon. Patuloy po itong tumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, saan man po kami naroroon. At nalangin ko po, Panginoon, kung ano man po yung mga dapat pa na gusto niyo pong sabihin, ituro, Panginoon. Lord, naniniwala ko, Panginoon, sa inyong pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Patuloy ka pang magsalita sa amin
At habang kami ay nananalangin, habang kami ay may ginagawa pa, Panginoon, o gagawin pa, Panginoon, Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung ano po yung mga dapat pa po namin mga gawin, Panginoon. At patuloy ka magsalita sa buhay namin, Panginoon, sa pamagitan ng mga nais niyo pong ituro pa sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng mga narinig po namin ngayong gabi ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa gabi pong ito, sa inyo po pinagkakatiwala ang bawat isa, at patuloy na sa inyo ang papuri, sa inyo pong pagsamba, sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Maraming po salamat sa inyong lahat. Palain po kayo ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.